Okay mga kagala, so medyo na-stranded na tayo sa Davao City for the whole month. Like hindi naman sa naboboringan tayo, pero parang walang challenge ang life, no? Kumbaga masyado tayong nasa comfort zone, like bahay Davao, like this time parang gustuhin ko na rin yata na yan mag outdoor ulit, no? Or out of town, di ba? So syempre marami pa naman kasing lugar na dapat natin i-explore na, di ba, bahagi rin ng Mindanao, Davao region in particular. So dito tayo ngayon sa may ruta ng Ecoland Route papuntang SM. Yun lang, papakita ko na sa inyo na every Saturday ganito po talaga yung itsura ng Davao City. Like para sa akin ang ganda ng ambience na ganito, kasi mahinahon lang yung mga tao pagka walang naglalakad na napakakalmado, diba? Super relaxed and comfortable ng mga tao naglalakad. Super slow motion. Same with mga papasahero, mga sasakyan. Kumbaga parang ito yung magiging first day ng lahat sa Saturday. Wala naman kasi masyadong ganap kapag ka Saturday, maliban na lang sa mga nagtatrabaho sa mga malls, shopping malls. Tapos mamaya, abangan ho ninyo yung ating biyahe is all the way to Davao Oriental, no? So, tingnan natin. Pwedeng mag-Mati City tayo. Pwede rin tayong Governor Generoso or magka-TL or Baganga. Basta, yun ang gusto ko ngayong gagawing desisyon sa buhay. Like, labas naman tayo pagkita. Hindi ko sabihin get out of your comfort zone. Kasi wala talaga yung wala talagang growth. Hindi tayo magmamature niyan. Ay, hindi, sa akin na pala. Hindi ako magmamature, no? Tingin ko, feeling ko talaga lakas makakabobo or lakas nakasira ng buhay, no? Kapag nasa isang lugar ka lang. So, parang hindi ko na nagagampanan yung pagiging gala. Which is yun naman talaga ako. Na gumagala. Tapos nag-i-explore. So this time, mag-i-explore tayo papuntang bound to Davao Oriental area. So, tingnan natin kung ano magaganap, ano mga meron doon. So, I don't know what lies ahead. Basta tingnan natin. Although, yung lugar na yan, yung Governor Generoso in the Mati Davao Oriental, tsaka Kati, Baganga, Buston area, yung mga yun, lagi ka naman din napupuntahan yan talaga nung araw. Kaso nga lang talaga, wala akong mga na-impact, no? Wala akong nakuhang mga footages or mga videos, no? Or mga documentary. Wala akong na-document na mga videos sa lugar na yan. Kahit pa available na sana dati yung mga camera, yung mga cellphone na mayroong kahit paano memory, SD card, no? Sana ay nakapag-impact ng mga videos, footage. Pero syempre mga Facebook page, mga Facebook post lang, no? Like mga profile pictures and mga selfies sa mga lugar. Ang pinakamagandang lugar, isa sa mga magandang lugar sa Davao Oriental is yung Katiil, Baganga. Legit talaga yung lugar na yan, na ang dami ko mga experience dyan sa mga falls. Pero hindi mo na ako magliliwaliw, hindi mo na ako pupunta sa mga wonder natures, no, ng Davao Oriental. Kumbaga city life pa rin tayo. So pa rin tayo sa downtown area proper. Wala lang, gusto ko lang talagang mawala sa pagiging stranded mo sa isang lugar. Like nakakapagod kasi wala talaga siya challenge. Like pagising mo sa umaga, nasa kama ka lang nakahiga, scroll sa mga Facebook post ng mga tao, sa mga pinapalo mo ng mga vloggers, no? Pinapalo. Vloggers ba tawag doon? Pero hindi kasi tawag naman sa akin, hindi naman vlogger yung tawag nun sa mga pinapalo ko. Like sila, sino ba? Robert Kiyosaki, yung mga ganun, di ba? Chinkitan. Kasi grabe, no, patanda natin ng patanda, pero wala pa rin nangyayari sa buhay natin. Like wala pa rin tayong progress. So ngayon, nanonood ako ng mga ganong videos. Siyempre mga comedy, no? Mga comedy ng mga vlogs. Pagkagising sa umaga, yan. Tapos panood-nood ng mga documentaries din sa sa YouTube, di ba? So in short, parang nakakapurol, no, ng utak. Yung nasa kwarto, nasa bahay, nasa Davao ka lang, sa isang lugar ka lang, no? Para sa akin, nakakapurol ng utak. Parang hindi tayo wala tayong natutunan ng mga bagay-bagay. Dito na nakaikot yung natin, yung ating buhay. So syempre, pagkakataon ko to na hindi
hindi naman ako, wala pa akong negosyo, di ba? Hindi pa ako businessman, di ba? Hindi pa tayo, wala pa tayong nilaran na business. So kasi alam naman ito, pagka business nilaran natin, kailangan actual tayo dyan, hands-on tayo dapat sa ating mga hinahawakang business, di ba? Or else ipagkatiwala natin yan sa mga tao na sa ibang tao, di ba? Siyempre, kapag bago ka pa lang sa business, number one golden rule talaga dyan, huwag mo muna ipagkatiwala kahit kanino. Hands-on ka muna. Tsaka mo na iiwanan after 2 to 3 years, 4 years na kapag ka medyo strong backbone na meron ng yung business. So, sapat sa panahon na to, since wala pa tayong wala pa akong nasimulang negosyo talaga. So, susulitin ko muna yung magiging malaya since wala pa tayong commitment. Magiging malaya muna tayo, no? Sasakay-sakay ng kung anong ruta, depende na sa makikita natin. Pero ito, bali, ruta tayo ng Davao Oriental. So, pwedeng Governor Generoso, pwede rin Mati City, pwede rin Katiin. Depende na ito bukas kung ano man ang magaganap. So, ngayon, pupunta lang ako ng SM para bumili ng sapatos. No? Kasi yung sapatos ko, isa wala na, sira na. Kailangan ko bumili ng bago para meron tayo pang hiking, pang city walk or city tour, di ba? Mga ganun, mga walking, tawag yan yung mga basta yung paglalakad-lakad while nag-vlog, while nag-mamasid ko ano meron sa paligid-ligid. Tapos yung muna, kapag tawag na ito, basta tingnan natin kung anong magagawa natin sa channel na to, sa Galata Explorer, kung anong pwede nating i-level up na content making. So as of now, stay muna tayo sa pagiging gala. Ayan, update, yun. Adventure, tapos explore. Tapos guide na rin, syempre. Bibigay tayo ng guide. Kahit pa limited lang yung natin, yung ating tawag na ito, limited lang yung ma-share natin ng mga informations. Di ba? Kasi hindi naman tayo ganun ka-expert din matalino. Kasi at least, no, meron pa rin tayo may share na kwento and experience. So, yun yung ibabae sa inyo sa channel na to. Pero syempre, gano'n naman talaga na hindi tayo pwedeng manatili sa puro ng update, puro ng pabalik-balik sa traffic situation, although relevant siya, no, sa panahon ito kasi yan ang balikan sa pasokan sa trabaho tsaka sa eskwela. So tapos yung bakasyon, kaya napapanahon din siya, no, para itakil yung traffic situation. Medyo nakakabahala, hindi naman nakakabahala, pero medyo nakamiss lang talaga yung dating Davao City na tawag nito, yung napaka-kampante lang talaga natin na kahit hindi tayo makasakay ng jeep, di ba? Kahit maiwanan tayo, okay lang kasi may susunod pa rin naman, di ba? Kasi minsan hindi tayo sasakay na kapag kapunuan. Pero ngayon, kahit punuan, ang siksikan ay kahit pa standing position or sabit ka dyan, walang problema. Ang mahalaga ay makakasakay ka, di ba? Di ba, sabit. Mahalaga makasakay at makauwi. Dati, natin mga taga-Davao, di ba? Masyadong komportable, relax lang talaga, kalmado lang. Pero ngayon, kung makikita tayo yung scenery sa mga pinapakita ko sa inyo yung mga update kahapon siya ng araw, di ba? Talagang nawawala na ng parang tumataas na tumataas na yung value ng mga jeep natin dito ngayon sa Davao kasi siyang hinahabol-habol na talaga natin. Dati talaga yung tayo yung pinipilit ng mga driver na sumakay. Hindi man kailangan pinipilit pero parang talagang sakay na, yan. Di ba mga ganon? Kaya hindi na talagang mga pasahero na yung naghahabol. Pero hindi naman yung sa mga memes naman na nakita ko na dahil nga daw sa slogan natin na Davao Life is Here. So yun, ang mga taga Maynila, mga taga Visayas ay nagsipuntahan sa Davao at dito tumira. Yung iba pa dyan, meron pa ako nakikita mga comment nasa komento, no, sa comment box na sabi ng mga netizens na kasalanan din nila maliban sa slogan ng Davao na Davao Life is Here, meron din silang kasalanan, kumbaga naging contributor din sila sa paglobo ng population sa Davao kasi nangingimbita din sila, parang todo promote sila sa Davao tapos nangre-recruit, no, ng mga kakilala at kamag-anakan, no, na dito na lang tumira sa Davao. Subukan tumira dito, manirahan kasi maganda nga yung location, safety check, tapos the low cost of living, so yun, check, is in order, check, yun, mga ganun, di ba? City life, okay, check din, di ba? Basta siya, kahit metropolitan city yung Davao City, pa rin siya, no, nananatili pa rin siya sa kanyang pagiging provincial vibe.
Pero ngayon, medyo hindi na masyado. Talagang kapag galing kang Maynila tapos pupunta ka ng Davao, medyo hindi ka na masyadong maninibago. Like walang mangyayaring culture shock and vice versa. Like from Davao ka tapos pupunta ka ng Maynila. So wala nang culture shock, no? Like hindi ka na magtataka na, hala, parang or maninibago, no, sa galawan ng mga tao sa masasakyan. Although syempre mas dihamak pa rin na mas iba pa rin ng mas worse pa rin yung senaryo sa Maynila. Like kahit gaano kalaki ng iyong hinaharap, di ba? Kahit gaano mo ka-sexy, di ba? Kahit naka-high heel, alam niyo yun, kahit napakaganda, kahit napakakinis, hindi mo kailangan bawal doon ng pa-baby. Parang kailangan mo talagang makipaghabulan sa jeep, makipagunahan. Yung mga ganun, di ba? In fact, ang pinagkaiba nga dito sa so dito na tayo, no? Baba na tayo. Oops. Tapos ngayon, bali ang mga taga Maynila is pila-pila talaga yan sila para sa mga sasakyan, no? Dito sa Davao is hindi pa siya nangyayari, pero parang feeling ko napapanahon na para i-acquire natin yung ganong kultura, no? Or estilo na tawag dyan. Ito ba yung entry? Okay. So yung yung habulan ng mga sasakyan ngayon nagaganap na sa Davao ng mga habulan ng mga jeep. So medyo paunahan na, no? Although sana hindi dumating sa point na magsusuntukan, no? Magsasabunutan yung mga pasahero kasi nag-uunahan, di ba? Kasi baka siguro wag na nating paabutin pa ang nangyari yung ganong senaryo para lang magkaroon tayo ng implementation ng fall in line. Although may nakalagay naman na mga signages na sa gilid doon sa mga pick-upan na please fall in line. Pero wala akong nakita nakapila. Hindi uso sa Davao talaga yung gano'n. Parang nananatili pa rin yung bigayan. Ganun. Although paunahan pa rin, pero nag-uunahan, gano'n. Tapos kung naunahan, okay lang. So, parang no heartaches. Di ba? Walang masamang tinapay kung naunahan, nauusan. Parang gano'n. Pero para sa akin, parang hindi rin maganda, no? Kasi parang yung consideration natin sa mga matatanda at mga babae, parang medyo nangawala na, no? Kasi lahat naman kasi talaga tayo deserve makauwi ng maaga, di ba? Kaya to the point na nag-uunahan, naipag-unahan nga. Anyway, sila siguro mga hagala. So, i-stop na natin tong vlog. Dito na tayo sa may SM Ecoland. At ngayon ay papasok tayo kasi bibili ako ng sapatos para meron akong panibagong service ng sapatos. Kasi wala, bumigay, hindi pa man nasira, pero mukunti na lang, no? So hindi ko na paabutin sa punto na talagang bibigay na tagalalo yung ating sapatos. So thank you for watching. I have to say bye-bye. So napakatahimik na Sabado ng September 2, Davao City. Bye-bye.